Happy morning, wifeys! Naku, lumalamig-lamig na rin yung panahon. Totoo! Oo, at saka dahil malamig, di ba, medyo nagiging sakitin na yung mga bagets. Kaya naman meron tayong tip dyan para agad-agad wala na yung sakit nila. Ito yung tip natin. Ito. Yes. Yan, Ano yan? yan. Luya. Kasi di ba minsan explain natin, LG, na nasasayang yung luya kapag binabalatan. Yung laman Correct. hindi lahat nakukuha, sayang Kaya naman. ito pala yung technique kung paano magbalat ng Oo, luya oo. para hindi nasasayang yung laman. Gaganyanin natin. So, imbis With na, the ano, tawag kutsara. doon? Imbes na pillow. Imbes na peeler ang gamitin, O, kasi mas makapal, effective di ba? yung Ayan, o. spoon. Hindi, See? tsaka at least hindi ka masusugat. Kasi nga, di ba, very manipis yung yung balat Ayan, ng no? luya. Totoo. Galing, di ba? Tapos Tingnan mo, uneven ganito. pa yung ano niya. Ganito yung magiging effect niya. Yan. So, Oo. pagkabalat mo niyan, sis, Papakuluan natin. Yun ang gagawin natin para Oo. makagawa tayo ng tea. Yes. ginger tea. Alam nyo, okay din yung ginger tea. Pag kunwari, di ba, hindi tayo makatulog, tapos gusto natin yung medyo parang pangpaantok. Yan, okay siya inumin. Okay din siya pag tag-ulan, di ba? Nakaka-relax. Oo, And speaking of tag-ulan, ito, mga recipes na bagay for rainy days. Yan ang ating lulutuin today. Wow, ang sarap yung mga sabaw-sabaw! Favorite ko yan. At saka syempre, meron tayong masayang kwentuhan with Nikki Valdez at ang kanyang daughter na si Olivia. Alam mo, totoo si Oy, ang galing-galing niya. Meron kasi siyang hand deformity, pero kahit na meron siyang hand deformity, dito niya lalo na ipapakita kung gaano siya kagaling. Talagang Yes. gifted yung bata. Ang galing niya magpinta. Bata pa lang, inspirasyon na siya. Kaya samahan nyo kami para sa isang makabuluhan na umaga dito lang sa Happy Wife, Happy Life! Happy si wifey, happy si mommy. Kids a baby, pati si hubby. Oh, happy place every day. Happy wife, happy life. Happy, 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 a happy morning to you. Hello, Happy Wife, Happy Life. Ako po si Nikki Valdez at nandito po tayo ngayon sa Sip and Go. Nandito po kami ngayon at I'm sure mag-e-enjoy yung anak ko doing all the paintings and the artworks here. At the same time, I will also have a good time, I'm sure, doing this with her dahil napakagandang pong bonding nito ng hindi lang of course ng mga magkakaibigan, kundi ng ayan, mag-mommies. Yan. Being a single mom is not an easy job. It requires full time and attention. Pero sa happy mommy na si Nikki Valdez, aminado siyang hindi naging madali ang pagpapalaki ng anak na mag-isa. Olivia's turning 7 years old no in July and the first time I found out na pregnant ako sa kanya, syempre masaya ako because hindi ko rin in-expect na I would be pregnant that early after getting married. So very, very happy. And for some reason, at the early stage of my pregnancy, I already felt na babae yung pinabubuntis ko. Hindi ko alam kung bakit, but I think it's because sabi nga nila ang bond daw ng magnanay, kahit maliit pa yung nasa tiyan mo, ay iba yung bond mo dun sa anak mo. So yun, for that little human being inside my tummy, malikot siya. Malikot na siya, bata pa siya. And I would watch stage plays, particularly Legally Blonde. Musical yun eh. Pagka pinapanood ko siya, ang likot niya sa tummy ko. So sabi ko, ay, parang bata pa lang yung anak ko. I think she's into the arts, she wants to dance, she wants to sing, ganon na yung feeling ko sa kanya. I've always pictured her to be like that dahil nga yun ang nakikita ko, yun ang nararamdaman ko. When I was 4 months pregnant with Olivia, nung unang diagnosis sa kanya was that wala siyang whole left hand. I had to take a second opinion, and I found out that she was diagnosed with Simbrachydactyly.
ang description niya, na if you make a research on it, is that the other side is smaller. And it's very visible. And katulad nun, yung sa kamay niya, nubbins, wala siyang grasp. Yun yung description sa amin. I was very, very stressed nung time na yun. Thinking that, ano na lang magiging future ng anak ko. Yun ang iniisip ko na. Siyempre, kahit sino naman, di ba? And even up to the time na I was going to give birth na sa kanya, ang laging nasa isip ko, siyempre, you're expecting the worst but hoping for the best. Sa puso ng isang ina, alam ni Nikki noon pa lang na may espesyal na pangangailangan ang anak niyang si Olivia dahil sa mga kamay nito. Ang hirap eh. Ang hirap sabihin nun na di ka iba sa ibang bata Kasi physical pa lang, iba na talaga siya. But ang nilagay ko lang talaga sa utak ko nun, during her first checkup, which was when she was 6 months old, tinanong namin, anong best option ba? Kung para lang maging iba yung itsura niya physically, ang gagawin pala, kukuha ng buto sa paa, sa toes, ililipat sa kamay, para lang maging ganun, para lang magka 5 fingers. Pero para saan yun? Ang tanong, magagamit niya ba yun? Will she be able to go through a normal life ba kung let's say putulin yung daliri niya sa paa at ilipat sa kamay? Hindi rin naman. So, ang sabi sa amin ng doctor noon was to change her diapers 3 times a day, to give all the love and care to Olivia, because what he sees in front of him is a very beautiful and smart baby. I will never forget those words. Kasi, in other words, ang sinasabi ng doctor sa amin is, you accept what is given to you because there is a reason. But those were the questions in my mind, in my heart. Kung ano nga ba magiging purpose niya in life. So that was my fear then. And now, I want lipstick pa. no, and now I think I know what her purpose is, and that is to be able to inspire other kids. Kasi ang daming nagre-reach out din sa akin, seeing how she is now. At dahil sa kakaibang talento at pagkabibo ni Olivia, may nasagot sa mga takot ni Nikki. Isang patotoo na ang lahat ng bagay may rason, may plano. I have emails from at least 2 moms who have kids with the same situation at daughters din. Kaya nakakatuwa na in-email nila ako na sinasabi nila na nakaka-inspire how she is brought up because yun lang nilagay ko sa utak ko na tanggapin mo kung anong meron ka kasi may dahilan yun. She has brought me and my family so much happiness and love. I know she's not perfect, but napakakulit niyan. Pakakulit. Di ba makulit ka? Yes, Oh, diba? But ang katapat naman nun, sobrang lamig niya sa amin. And she always assures us of her love and care. And that is what I'm proud of. And yun na nga, at least, I always tell her, ang physical disability doesn't make you less a person. Kasi, panglabas na anyo lang yun Ang importante, maging handa ka to face everything that will be thrown your way and to treat people right. Kasi if you are a good person and you treat people right, it will take you a long way. And I know Olivia will be that. Kasi as early as now, yun na nga, na-overwhelm ako pag people say that. But people, syempre, mayabang ako, nanay ako, anak ko siya So, walang maganda kung di siya lang, di ba? Yun ang natutuwa ako pag may mga nagsasabi na ang ganda niya and they see a very happy disposition despite yung physical disability niya nga. Ayan, she just started painting this month, early this month, and I support whatever she wants kasi it's something na kailangan natin gawin para sa mga anak natin, sa lahat ng mga may kapansanan man o wala. It's something that I think we should give them. Kasi I asked her nga, does it make you happy? Does it relax you?
And it does, kaya ito yung ginagawa namin. At dahil nga super close silang mag-ina, hindi ata sila nauubusan ng mga bonding activities. Itong si Olivia, nakakagulat ang husay ng kamay. Very, very simple lang naman. We eat, if let's say at home, ayan, katulad nito, actually more than her, ako ngayon natututo sa kanya kasi nakikita ko na meron siyang future in the arts. Gusto niya lagi may kasama. Gusto niya clingy siya. And because nga naman, I work late hours. Minsan, kinabukasan na ako umuuwi. Kaya ang lagi niyang tanong, Mama, if I wake up, are you gonna be there? Ganun yung mga questions niya. Okay, are you helping Teacher Chris? You're not giving him a hard time? No, but you know why I'm always asking you that word? Which word? I want you to stay in the house. Ayun, siya na yung sumagot, di ba? Ayun, so, yung interest niya started recently lang kasi nga may mga nagre-regalo sa kanya ng mga paintbrushes, ng paint. So, ginagawa niya sa bahay. Since nagko-color siya sa bahay, why don't we take that up? Kasi para maging maganda yung strokes niya. Kasi hindi maganda yung strokes niya nung una eh. Kasi there was one painting niya, nagawa niya. Actually, yung nakapagpa-realize sa akin, sabi ko, parang magaling yung kamay ng anak ko. And she did that painting with her hands. Walang brush. That was the time, sabi ko, maganda yung gawa niya. Sabi ko, tsaka parang hindi gawa ng bata. And to think, gawa yun ng kamay niya. Ito yung mga una niya. Yung oil pastel niya. Oil pastel, that's my favorite. Yan, oil pastel. Yan. Ito yung oil pastels niya. Ito yung isa sa favorites ko. Kasi very abstract yung dating. She called this, whirlpool. Whirlpool. Yeah, ito yung ginawa niya noon. Whirlpool. Whirlpool. Why did you call this a whirlpool? Ate is asking. It's a whirlpool, not a whirlpool. Why did you call it that nga? Why? This a whirlpool naman eh. Done. Okay. Fine. So, she answered your question. And ito, di ba? Did you use a brush here? Tell Teacher Chris. Did you use a brush? You used your hands. Did you? Hands lang to? Sometimes. No, may brush din to. Brush and hand. Ayan. Okay, brush and hands. Ayan, ito ginanon niya with her hands. Hands. Ito, puro hands to. And then also, you know what I did now with that also? What? I put the paint in my hair. Oh, you did? Forehead. Ginamit mo yung forehead mong pang paint? Diba I did like this? Okay. Ito, this is, ano to, anak? House entry? House here. Ano nga siya, house? Garage, house, and then done. Okay. This one, wait. Ito. Ito maganda rin. Ayan. Mama, it's not maganda. Teacher Grace, hindi ba siya maganda? Oh, ganda eh. No, there's blue on the flower. Yeah, that's It's fine. big. Ano ba Why, sabi? you want me to color it again? What did teacher tell you? Teacher in painting. There is no right or wrong. Correct. Because? Because it's fun. No, it's because it is what? A way of? Expression. Correct. Bukod sa mga artworks na ipinakita ni Nikki sa atin, marami pang ibang painting si Olivia na sinishare niya sa kanyang Instagram account. At ngayon, susubukan naman din niyang mag-paint tulad ng anak niya. First time ko. Because di naman ako exposed then to these kinds of activities. Na-expose lang nga talaga ako. I learned actually from her. Kasi nung nag-start siyang pumasok ng painting class. So, dun lang ako, sabi ko, parang sarap ng ginagawa nila. Ina-explain nga ng teacher niya. You know, paintings are done. That's why they're expensive because they're done slowly. They're done carefully and hindi siya minamadali dapat. You should be enjoying it.
dapat happy ka. Kaya lagi ko siya tinatanong Olivia, look at what you're doing. Minsan pampakalma ko to sa kanya. I always ask her, with what you're doing now, with your painting, are you happy? Is it making you smile? Yes daw. So, yun ang gusto ko. Kasi yun ang dapat mong maramdaman Ewan ko, may mga iba naman na, kaya nga it's an expression, di ba, of oneself. Pero ako kasi, even when I'm watching her lang, by watching her alone sa painting classes niya, natutuwa ako. Gusto ko lang malaman niya na no matter what, I will do everything to be able to give her everything and always show her na she is surrounded by love. Yung kakulungan niya physically ay napupuno naman ng pagmamahal ng lahat ng taong nakapaligid sa kanya. And I always tell her that no matter what, hindi kakulangan sa magiging tao ang isang disability. I will always do my best to make her happy and to remind her na kung anong dapat niyang matutunan sa paglaki niya. Ito na po ang finished painting ni Olivia, si Lala Loopsy. Ayan. Sana po nasiyahan kayo sa napanood ninyo sa amin and na-inspire kayo sa kwento namin ni Olivia. At saka maraming salamat po sa inyo, sa Happy Wife, Happy Life. Naimbitahan niyo po kami dito. And of course, sa Sip and Go, sa masayang bonding session namin ni Olivia. Thank you very much again sa inyong lahat. Happy morning! Say bye-bye! Bye-bye. Happy morning mga misis! Tag-ulan na at nakikita nyo naman sa labas, nako, makulimlim. Kaya naman kung ang buong pamilya ay mas nasa bahay nang dahil sa panahon, mainam naman na ilabas na natin ang ating cooking powers. Kaya naman ngayong umaga, ang mga recipes na ituturo namin sa inyo ay perfect para sa tag-ulan. Ang mga simpleng sabaw, mas bibigyan ng buhay ni Chef Michelle Adriliana. Hi, Chef! Ang saya ko magkasama na naman tayo today. Oo nga. At natatakam na ako kanina pa. Ano bang una nating lulutuin? Ang una nating lulutuin ngayon ay yung ginisang upo with daing. Daing, gusto ko yan. Gusto ko na mga maaalat. Okay, Tama. go. Ano unang gagawin? Una nating gagawin, syempre, konting mantika, tapos igisan natin yung red na onions. Kasi mas flavorful yon. So yung pula. Tapos, And then bawang. bawang. Chef, saan nag-originate tong dish na to? Ito, nag-originate to sa Visayas. Tapos, ilalagay natin yung kamatis. Pagkatapos niyan, ilalagay na natin yung labahita. Ito yung daing natin. Daing. Yes. So, Pampalasa. hinimay-himay na siya. Tapos, since malamig ngayon, di ba, medyo pampainit ng konting ng katawan, lagyan natin ng konting chili flakes. Yan. Ayun. Pero para sa mga mahilig sa maanghang, pwedeng mas damihan pa natin. Tapos, ilalagay natin yung upo. So, ito parang mag-a-add ng konting tamis, ano? After nito, lagyan natin ng tubig o kaya chicken stock. Ito yung mga buto nila sa bahay, huwag nila itapon yung buto ng manok. Kasi nandiyan lahat ng lasa. So, like ito, nagpakulo na si Chef kanina ng mga manok and syempre na may buto. May kasamang pakpak kasi nandun talaga yung flavor. Lagyan natin ng pepper. Papakuluin na lang natin. Tapos na yan. Kung nagmamadali ka, kagaya mo, very busy ka parati. Mga 5 to 10 minutes, tapos na yan. Wow, yun maganda. Chef, sa palagay nyo, mga magkano aabutin kung magsaserve tayo para sa 4 to 5 na katao? Okay, ito aabutin ng mga 35 to 40 pesos. Murang-mura. Tapos, ang dali pang gawin. And masarap. Ay, ang sarap, Chef. Gusto ko yung parang nalalasahan ko na yung alat niya. Tapos, lumabas yung lasa ng daing.
may konting tamis because of the upo. At medyo nauubo lang ako ng konti sa anghang, pero okay lang. Masarap talaga siya. Medyo tamang-tama sa tag-ulan, no? Tamang-tama sa tag-ulan. Tsaka yung pag medyo may nararamdaman ka, di ba? Yung medyo feeling mo magkakasakit ka. Perfect ito. Ang next natin gagawin ay yung red tinola. Alam ko, yung mga red tinola, di ba, sa mga probinsya, ginagamitan ng atsuete para mag-iba yung color. So, yun bang gagawin natin? Hindi siya pupula ng dahil sa atsuete. Ibang twist ang gagawin natin ngayon. Oh, okay. Okay, chef. Ayan, let's start. Gisahin natin yung sibuyas. Tapos, bawang. Bawang. Siyempre, hindi magiging tinola kung wala ang ating ginger. Tapos, ilalagay na natin yung manok. So, papakuluin lang natin to. Tapos, ito na yung pinaka-secret natin. Lalagyan natin ng crushed tomatoes. Oh! So, tomatoes na hiniwa-hiwa mo lang tapos dinurog. Tsaka maganda kasi with the twist, magkakaroon ng parang kakaibang asim din siya. No? Tapos, idagdag natin yung upo. So, imbis na sayote, upo yung nilagay natin. Tapos, ito na yung dahon ng sili. Lagyan natin ng konting patis. At yung buong paminta. Papakuluin na lang natin to. Tapos na siya. Okay na. Tapos na yan. So, ideally, mga 15 to 20 minutes. Habang inaantay po natin kumulo ang red tinola, meron ako i-share na isang tip sa inyo para mas mapadali ang pagbabalat ng luya. Ayan. Yan. Gagamitan natin ng kutsara. Ayan. Tapos makikita mo talaga, yung balat lang talagang naaalis. Oo. So, walang nasayang. Ayan, ready na ating red tinola. Ang sarap! Grabe! Di ba yung tinola, nasanay tayo na parang natitikman lang natin yung luya, tas maalat. Yung nilagay natin na kamatis, nag-a-add siya ng konting asim at tamis. Chef, sa palagay niyo, magkano aabutin yung ating red tinola? Pang-apat na servings, aabutin lang siya ng mga 100 hanggang 110 pesos. Okay, Chef, yung last dish na ating gagawin ay Tuna o dong noodles. Meron tayong oil, tapos mag-umpisa ulit tayo ng sibuyas na pula. Tapos nun, bawang. Yan. After nyan, lagay natin yung canned tuna. So, mga isa lang. Okay na. Tapos, lalagyan ulit natin ng upo. Para mas healthy. Tapos, lagyan natin ng chicken stock. Doon sa pinakulo natin mga, manok. So, mga buto-buto. Ilalagay na natin yung noodles natin. Yung odong noodles natin, pinakulo lang natin siya sa tubig. Ngayon, lalagyan natin ng konting patis. So, konting Konting patis patis. para yun ang ating pampaalat. Medyo ingatan lang nila yung pag-season ng patis kasi syempre yung tuna natin, dahil galing sa lata, syempre meron na siyang, Maalat may na. seasoning na yun eh. Tapos, sinizon lang natin ng pepper. Tapos, pakukuluin lang natin. Tapos na yan. Chef, ilang minutes na natin ginawa to? Mga 6 to 8 minutes. Bilis lang, no? Tapos, Miss D, pwede lang gamitan ng giniling na manok o kaya baboy o kaya baka. Bahala na sila kung Bahala anong na sila. gusto nilang Yes. ilagay. Or fish, di ba? Sardines, di ba? Balik na fish. Tikim na! Sarap kasi mainit.
Tamang-tama yung timpla. Tapos, yung pinaka-favorite ko pa, chef, yung ingredients. Madaling-madaling bilhin. Madaling-madaling mahanap. Chef, magkano po ang ito? Ito Recipe mga na to? pang-6 hanggang 7 katao to eh. So mga 75 to 80 pesos. Chef, maraming salamat. Pinasarap mo na naman ang aming morning. And Chef, baka gusto mong i-promote yung iyong business sa ating mga mommies na nanonood. Okay, thank you din, Miss D. So for your catering service requirements, you may follow us on Instagram, Flavors on Fire, and Facebook, flavorsonfire.cs, and Chef Michelle Adriana. And email us at info@flavorsonfire.com. Thank you, Chef! O ayan mga misis ha, sa mga recipes na itinuro namin sa inyo today, sigurado magiging masaya ang stay ng buong pamilya sa bahay. Gloomy man ang paligid, sigurado magiging busog ang buong family. Masaya pero hindi biro ang maging isang magulang. Ngayong umaga, aalamin natin kung ano-ano nga ba ang pinagdaraanan ng mga nagdadalaga at nagbibinata. Bilang mga magulang, paano nga ba natin sila i-manage o aalalayan? Andito po tayo ngayon sa Smallville Montessori at kasama natin ang isang psychologist and family counselor na si Miss Lenny Sanchez. Hi, Miss Lenny! Hello, Danica. She's 13 years old. Ito nga medyo nagdadaan na siya sa pagdadalaga. Can you give us some tips kung paano nga ba harapin yung mga ganitong bagay pag nagdadalaga na ang ating anak or nagbibinata? Ang tawag natin dito yung puberty stage. Ito, isang family issue ito kasi ang affected dito, hindi lang yung batang dumadaan sa ganung stage, hindi lang yung nanay, ang tatay, or yung buong family. So, natakot ba? Medyo po. Parang ako pa yung Panic. kinakabahan. Kinabahan din po ako nung una siyang kasi ang iyak niya sobra. Normal ito kasi ito ang stage na kapag pumapasok na sa puberty age and stage, ito yung malinaw na nakikita nating pagbabago, yung physical. So, number 1 dito, yung sa babae, pagkakaroon ng period, monthly. Tapos, yung shape ng kanilang katawan, nag-iiba, nagkakaroon ng balakang, nadadagdagan ng kanilang dibdib, kakaroon ng pimples, nagiging oily. So, nagre-range ito ng pagpasok ng puberty from 8 to 13. So, at 8 years old, meron ng pagbabago or nagkakaroon na sila ng menstruation. Diba? Ng period. Maaga. Pero kaiba naman sa mga lalaki. Nagkakaroon ng Adam's apple, nag-iiba ang tone of voice. Diba? Tapos nagkakaroon ng beard. May expectation na dapat ba itrato ko na siya na parang mas adult dahil may physical changes o dapat yung kung ano lang yung angkop dun sa edad niya? Minsan nag-e-exage nga tayo. Or kung may karanasan si parents sa ibang anak or sa inyo mismo, so ang tendency natin, inilalagay natin yung sarili natin sa kanila. Ngayon, itong mga bata, parang confused na nga sila, mas nakaka-confused pa, di ba? Ako ba ay bata or ako'y adult na? Sabi nga, adolescent sila. So, nandito lang. So, ang magagawa lang natin is, parang gabayan lang natin. Huwag tayong manguna. Sabi nila may hormonal development na nangyayari. So, pag sinabi natin hormonal, even boys, emotional. Huwag lang i-pressure, ano? Kasi baka sa pagpipressure natin, lalo lang silang maguluhan. Mami, napansin ko, nagiging emotional ka kapag napag-uusapan yung nga pagdadalaga. Meron po kasi akong napagdaanan sa pangalawang anak ko. 17 years old, maagang nag-asawa. Na sobra siguro yung paghihigpit ko, yung pagbabantay ko. Hindi ko na malayan na nagbuntis. Nalaman ko pa sa ibang tao. Sabihin na natin nakasamang danger pag nagdadalaga na. Kaya ganyan ka sa kanya, di ba? Tama lang naman na alagaan natin kasi ito yung stage na mapusok sila, di ba? Ngayon, natuto ka na. So, alam mo na ngayon. Sabi mo, naging mahigpit ka yata. No? So, paano yung gagawin natin para hindi na ito maulit? Kung maulit man, ginawa mo na lahat, then wala ka nang doon. Wala ka nang magagawa doon. Kasi minsan, parang like sa mami ko, kunikwento niya, nung panahon nila, hindi ka pwedeng magtanong ng any question about sa pagdadalaga o pag kunwari yung mga issue na sa pagkakaroon ng anak. Reproductive. Oo, gaganunin sila ng lolo ko. So, ang nangyari, nabuntis din siya na maaga kasi hindi niya alam. Hindi niya alam. Kung hindi natin ito didiscuss sa mga anak natin or ako,
kanino mo gustong i-discuss niya ito? Doon sa boyfriend niya. And they will try it. Miss Lenny, paano naman po sa mga lalaki? Paano naman po natin i-address kapag sila naman yung nagdadaan sa sinasabi natin, puberty or awkward stage? Siguro ang babantayan natin yung sa barkada. Kasi sobrang silang drawn to socially. So gustong-gusto nilang kasama. At ito yung stage na nag-idol sila. At saka sino yung mga kasama, ito ba ay magandang impluensya? Hindi natin masasabi na okay lang, lalaki naman yung sa atin. Eh baka mamaya mapahamak naman, di ba? Delikado. Ngayon, usong-uso, i-try. They want to experiment. Ano? Ganun din, baka makabuntis din. Because they want to, explore yung kanilang puberty stage. Or sometimes they want to try drugs. Kasi nababalitaan nila cool, di ba? Dapat same level of worry din sa lalaki. Yes. Mami Belen, may masasabi ba kayo dun sa mga advice na binigay ni Miss Lenny? Maraming salamat po. Kahit pa paano na-open din po ako. Marami rin ako natutunan, nalaman dahil nga sa puro babae po yung mga anak ko. Thank you po. Thank you din, Mami Belena, kasi dahil sa pag-share nyo ng story nyo, kami rin, na mga mami, marami din kaming natututunan. And huwag ka na matatakot I'm sure magiging maganda yung future mo kasi nandiyan naman si Mami. Gagabayan ka niya. Siyempre, Miss Lenny, thank you sa mga advice na binigay nyo sa amin. Marami po kaming natutunan. And I'm sure kayo rin, marami kayong natutunan tulad ko, di ba? Hindi lang yung mga mommies na may mga anak na nagdadalaga, kundi pati na rin yung mga daddies na may mga anak na nagbibinata. Ang importante po kasi matutukan natin ang ating mga anak kasi dapat ngayon pa lang alam na natin ang do's and don'ts pagdating sa pagpapalaki sa ating mga anak. Siyempre, kapag ang ating mga anak ay happy, edi ang buong pamilya ay lalong magiging happy. Alam niyo, sabi nga ng friend ko sa Facebook, pinadala niya sa akin, be strong and prove them wrong. Kung meron kang gustong gawin para ikabubuti ng buhay mo, gawin mo kahit walang naniniwala sa'yo. Tama, kasi isa lang naman ang talagang kailangan natin i-convince ang ating mga sarili. Dahil pag naniniwala tayo sa sarili natin na kaya natin gawin, magagawa natin. Yes! Kaya naman magkita-kita po tayo ulit bukas dito lang sa official Shiny Happy Place ng mga wifeys, ang Happy Wife, Happy Life! Pupunta tayo sa iba't ibang kainan na degolong. Naisip namin na parang why not na gumawa na rin kami ng food truck since yun na yung parang next step sa food scene sa Philippines. Excited na ako, so pwede na natin tikman. Ang aking favorite, ang nachos. Sarap din. I love it. May different kinds of food, tapos affordable yung prices. I'm sure mag-i-enjoy kayong lahat. A happy morning to you.